Magandang oras mga ka-art lover, mga kababayan. Dito sa bidyong ito ay makikita natin ang huling batch ng mga pastorals. At dito ay nilinaw ni Arlen Stone ang kahulugan ng pastorals. Sa kanyang panahon ay iba pala ang pastorals. At sa panahon ngayon, sa bagong yugto sa buhay ni Kibuloy, sa huling yugto, ay iba na pala ang kahulugan ng pastorals. Well, narito si Arlen Stone sa kanyang pahayag. I don't know kung kayo ba ay nakakita nito. Ito yung mga tunay na pastoral. Gusto ko kasing linawin itong pastoral care, no? Kasi ang pagkakaalam ko, nung ako ay nandoon, ako ay isang pastoral kasi nabilong ako sa pastoral care. Bago yung term na yon, bago yung description ng pastoral. Yung kapanahonan ko guys, yung pastoral, meron kaming tinatawag na inner at saka inner circle. So explain ko sa inyo kung anong ibig sabihin ng inner at inner circle para maintindihan natin. At para maintindihan din natin bakit sa description sa mga bagong pastoral tayo ay hindi nabilong sa pastoral. Okay, so atin muna balikan to. Ito, nakita niyo ba to mga good news? Ito yung bagong mga pastoral ni Kibuloy. Ito yung almusal niya. Grabe almusal, may kumakanta pa. At napansin niyo rito, mga Ukrainian to eh. At ito, mga Ukrainian yan. Yan, mga blonde yan. Ilan ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung pang-7, yan yung makita nyo, yan ay Brazilian yan. Yan yung latest niya. Latest niya yan, no? Yan katabi niya. Mamaya ay kakanlong yan sa kanya. Sa kabila naman mayroong 3 Ukrainian. So 6, 9. Siyam na Ukrainian, pang 10 itong Brazilian, yung nakapink. Batang bata pa oh. Itong sa gilid, mga Pilipina yan. Hindi sila pinaupo. Hindi yata pastoral. Ang kahulugan pala ng pastoral sa panahon ni itong mga bago ay dapat maganda ka, kartada 8, 9 Gs. Ganyan ang itsura. So kung kartada 7 ka lang, hindi pwede. At sa panahon pala ni Arlen Stone, ang pastoral ay yung taga-silbi lamang talaga kay Kibuloy. Yung maglalaba ka, magmasahe, magluto. At pwede ka rin galawin niya, pero hindi pa yun ang standard ni Kibuloy. Ang standard ni Kibuloy ngayon sa pastoral ay iniba niya. Wala nang inner circle, basta pastoral ka na, maganda ka na, batang-bata at birhen. Ito, balikan natin itong mga Ukrainian, no? Yung nakapinko, kanina ba ko niya nakamasid? Hindi siya European, so siya ay Brazilian. Ayan, no? At mamaya ay kakanlong yan eh. Kakanlong yan kay Kibuloy. Ibig sabihin, yan yung bagong syuta niya dyan. Sa lahat ng pastoral, yan yung kanyang bago. Ayan o. Alangan naman na anak niya yan. Ayan o, kumanlong na o. Paano-ano ipik pa si Kibuloy o. Pahiya-hiya ipik pa. Ay nako. Mang Kanor. So ayan o, meron siyang bago. Hindi yan si Stephanie Ibarra ha, hindi yan. Baka ito yung time na umalis si Stephanie Ibarra. Meron ding time kasi na lumabas si Stephanie, lumayas at pinaghanap. Kaya baka ito yung panahon na yun. Humanap si Kibuloy ng maganda. Brazilian yan. Black hair yan pero matangos ang ilong. So ibig sabihin Brazilian. Kasi may mga Brazilian din sila na pastorals. Yun daw ang pinakahuli. Yung talagang paborito ni Kibuloy yung blondie, yung mga Ukrainian. Kaya dyan sa lamesa, nakita nyo, merong siyam na Ukrainian dyan. Siyam. Pang 10 tong naka-pink na Brazilian yata yan. Birthday yata nitong itong Brazilian. No? Siya yung humihip sa kandol eh. So birthday niya. Ayan, birthday niya. Mamaya, iba ang hihipin niya. Katabi niya yung juice niya, pasayaw-sayaw pa. So nakita nyo na talaga kung ano ang meron sa loob ng itong kusina. Kusina ba ito o sala sa loob ng bahay ni Kibuloy? Ay ito yun. Kapag nag-almusal siya, pinapaligiran siya ng, ito yung sabi ni Arlen, bugaw eh. Pinapaligiran siya ng magagandang 10 babae. Yun ang definition niya ng pastorals. Ngayon, sa panahon ni Arlen, ang pastoral ay
Tagasilbi lamang. Pero sa panahon niya ngayon, sexual relationship daw, sabi ni Arlene. Ang pastoral at kartada, 8-9 Gs. Ang mga muka talagang magaganda, mistisa. Okay, so pakinggan natin muli si Arlene Stone. No? So ganun ang set. So sila yun, yung apat. So ang trabaho ko sa kanila ay nagmamasahe or ka magiging Teka, balik natin. totoong pastoral ni Kibuloy dahil sabi nila hindi daw ako totoong pastoral. Sila lang ang totoong pastoral. Kaya Totoo ito. Ito ang sa ngayon, ito na talaga yung pastorals ni Kibuloy, ang mga magaganda, blondie. Ay ano, totoong pastoral ni Kibuloy dahil sabi nila hindi daw ako totoong pastoral. Sila lang ang totoong pastoral. Kaya explain ayan, yun nga, sa mga bago pa lamang si TOGC, sabi nila, hindi pastoral si Arlene kasi hindi maganda. Noon pa yun na standard Kung nakita nyo naman ang picture ni Kibuloy doon na hindi pa si Kibuloy maputi at hindi pa gwapo, ay nang tumanda, gumwapo kasi alam nyo na, nagpabikibelo yata. At makikita nyo yung standard niya ng pastoral ay naiba na. At wala na rin yung inner circle. Pastoral na lang talaga ang tawag. At kapag pastoral ka ay doon ka, night duties ka at matutulog ka doon sa nakapalibot na kwarto. May mga kwarto nakapalibot sa kwarto ni Kibuloy. So, yan yung katotohanan ngayon sa pastorals ni Kibuloy ay ayon kay Arlene ay iba ang kahulugan. But ito, balikan natin ang kanyang salaysay. for a long time, sinasabi ko dito sa inyo na ako ay dating pastoral ni Kibuloy. Kaya tayo binabatikos ng mga totoong pastoral ni Kibuloy dahil sabi nila, hindi daw ako totoong pastoral. Sila lang ang totoong pastoral. Kaya explain ko sa inyo bakit claim nila na fake pastoral ako at sila ang original pastoral, no? So sa time ko guys, itong pastoral department, ang merong, like I said, merong inner circle, tinatawag nito inner circle, meron din inner of the inner circle. Inner of the innermost. Anong pagkakaiba? Yung inner circle, ito yung time na i-mold kanila. Yung time na tawag nito, i-condition kanila before ka magiging belong sa inner of the innermost. So, how does the conditioning works? Una, kapag ka ikaw ay dadalhin, sa time ko ito sa time ko lang, I don't know what happened now after I left, pero sa time ko, kami ay dadalhin, i-assign kami sa pastoral care. Yung una naming responsibility doon ay maging assistant sa mga manangs, sa mga senior na pastoral of the inner of the innermost. Yun yung mga administrators namin. Yung time ko, sila Ingrid Canada, si Tessie Dandan, si Ing Salina, si Didi Canada. So sila yun, yung apat. So ang trabaho ko sa kanila ay nagmamasahe sa kanila. Nagpe-prepare ng kanilang mga panligo na tubig. Iniinit ko yan kasi mga arte yung mga yan. Tapos nagdadala ako ng mga pagkain nila doon sa kanilang mesa, sa kanilang kitchen. Kasi hindi nagluluto doon sa bahay. Merong nagluluto para sa kanila. Merong nagluluto sa mga ordinary workers, no? So ganun ang setup doon. Tapos naglalaba ako ng mga damit ng mga senior pastoral na ito. Yun ang first stage. Kapag ang isang pastoral na nailagay sa pastoral care ay papasa sa kanilang standard, kasi sila yung nagbibigay ng standard Kung papasa ka sa standard ng mga manang, ikaw ay i-introduce na doon kay Kibuloy. So ang mangyayari, like myself, my experience, tayo po ay nakapasa sa mga manang, marunong tayong maghilot, marunong tayong mag-alaga, marunong tayong maglaba, marunong tayong magdala ng pagkain. So pumasa tayo diyan sa parting yan. Kaya bibong-bibo talaga Masayang-masaya sila Ukrainians, Brazilian, nag-birthday, bata pa. Talagang pinalibutan si Kibuloy. Kakain lang, almusal lang. Ito ang isang hint kung bakit hindi talaga totoong relihiyon ito. Bakit walang lalaki? Yung mga disipulo ni Kristo, mga lalaki, di ba? Bawal nga bumasa ng Biblia ang mga babae noon bakit sa kay Kibuloy puro babae? So, ibig sabihin, gumagawa siya ng harem. Gumagawa siya ng itong, ano bang tawag diyan, yung napakaraming babae, mga concubines. Katulad ng Emperor of China, merong 2,000 concubines. Yun yata ang ginagaya niya Idol niya yung si Emperor Shi Huangdi ng China. Merong 2,000
concubines. Napakaganda ng buhay, no? So first time ko nga nakita ang bidyong ito na mismo yung candid shot, yung walang script, yung shot lang talaga. At dito makikita natin napakarami talagang Ukrainian pala. Hanggang sa huling yugto ng buhay ni Kibuloy sa KOGC, ay nandyan pa pala yung napakaraming Ukrainian na yan. Ito, balikan natin yan. Ayan. Ang paborito ni Kibuloy, yung bata talaga, oh. Yung mga nakapalibot na Ukrainian, nasa ano na yan, 30 years old na. Yun yung unang batch yata. Ngayon itong nakapink, batang-bata pa yan, klaro. Ayan, oh. Swerte ng buhay talaga. Pinapalibutan ng mga magaganda. Siyempre kung uupo ka dyan sa dining table na yan, ikaw ay isa sa mga pastorals ni Kibuloy. So naiba na nga ang meaning ng pastoral sa panahon ni Arlene. Ang pastoral ay tagasilbi lamang kay Kibuloy. Nagmasahe, naglaba, nagpaligo sa kanya, at pwede ring ihiga, pero hindi ganong stricto sa kartada ng muka. Ngayon pala, 8-9 Gs ang muka at kailangan mistisa. Ang pastoral, hindi na kailangan marunong kang magbasa ng Biblia, basta't maganda. At alam nyo ba, mga pastorals, merong sweldo yan. Hindi katulad sa outer circle, ay wala. Yun yung mga workers na nagbibigay ng kita nila kay Kibuloy. Pero ang innermost circle, sila yung sumisipsip sa tamis ng kita ng mga outer circle members ng KOGC. Kaya itong mga Ukrainian, hindi ito umaalis. Malalaki ang sweldo nito. Malalaki ang kita kaysa sweldo nila doon sa Ukraine. Kaya sila ay nanatili. At ngayon ay medyo may edad na sila, kaya naghanap na naman ang tinatawag ni Arlene na mga bugaw ng mga bagong kartada na mukha. Ang huling sabi ni Arlene ay Brazilian ang panghuli. Ito, balik tayo sa video. Ayan, birthday pala yan eh. Itong nag-birthday, itong bata. Bata pa yan kasi maliit. No? Sabi ni Kibuloy sa isip ni Kibuloy, mamaya ka. Patay ka sa akin. Siyempre may regalo yan, kaya pasayaw-sayaw. Yung batang yan. Magkano lang naman ba ang sabihin natin 100,000 na kwintas, relo o cellphone, pang regalo dyan, di ba? King Salinas, ito yung aming, nung time ko, ito yung aming bugaw. Ito siya, at saka ito si Ate Teng, ang nagtanong sa akin kung ako ay virgin pa. Nung ako ay naging nasa pastoral care. No? So after na sinabi ko na tayo ay virgin pa, kasi wala naman talaga akong karanasan sa mga bagay na yan, kaya hindi ko nga naisip na yung mga nakikita ko pala noon ay may ibang kahulugan na pala. So ito yung dalawa, ito yung mga bugaw namin noong time ko. At kahit nung after na lumabas na ako, sila ay mga bugaw pa rin. No, so nakikita natin walang lalaki sa pastoral care. Puro babae yan sila at puro, tingnan nyo, mga minors yung karamihan. No. So, explain ha, I hope na na-clear out ko yan kasi ayokong mag-spread ng yung double meaning or confusion dito kasi hindi naman yan ang ating purpose, no. Gusto ko talaga na yung mga pinapalabas natin dito ay klaro na walang confusion kasi ayaw naman natin magbigay ng fake news. Itong mga babae dito sa nakita ninyo kanina sa video na yon, sila ang mga tunay na pastoral. Ayan. Alright? So, ginawang ganon. So, pag ikaw ay hindi pasaway. Okay, so balikan na muna natin yung sinabi ni Arlene na confusion. Kasi nagsasabi nga itong mga bagong pastorals ng KOGC na hindi pastoral si Arlene dahil hindi maganda, hindi mistisa, hindi pasok sa kartada na 8-9 Gs. Kaya ito, nilinaw ni Arlene na iba ang patakaran noon sa KOGC nung mag-umpisa pa lamang. Hindi kasi namimili si Kibuloy noon ng mga European kasi umpisa pa nga ang relihiyon eh.
wala pang gaanong pera, wala pang pangsweldo sa mga Ukrainian, wala pang budget para magbiyahe ng Ukraine para mag-recruit ng mga magaganda. Kaya ang kinukuha ni Kibuloy noon ay ang mga merong talent at loyal sa kanya, yung matalino. Kaya nga itong kanyang mga ate or mga manang na pastorals ay yan ang nag-manage ng KOJC para lalong yayaman ng yayaman sila at si Kibuloy. Kaya totoo nga ang sabi ni Arlene na hindi nga siya karatada 8-9 Gs na mukha, pero siya talaga'y inner pastoral noon kasi iba ang standard ng pastoral noon. Ngayon ang standard si Kibuloy dahil mayaman na ay maghanap ng magagandang bata. European, Brazilian, yun ang narinig ko kay Arlene nung mga sinabi niya. So, nagsiservisyo. Hindi na nagsiservisyo na katulad ni Arlene na naghihilot, nagmassage. Ang serbisyo niyan ay night duties na lamang. Ang mga bagong pastoral na magaganda. Okay, tapusin natin ang video with Attorney Claire Castro sa usapang itong batas. So, ginawang ganon. So, pag ikaw ay hindi pasaway, ha? Pag hindi ka pasaway, sumusunod ka, magaling ka magluto, magaling ka magsilbi, mag-aakyat ka, magle-level up ka. So, pag nag-level up ka, sige, tapos ka na kay senior pastora, yung mga babae dyan, normally yung babae daw dyan, especially yung sinasabi na si Felina Salinas, saka yung isang, Jacqueline Roy, something? Roy. Hindi ko matandaan. Basta, natatanda ko yung Felina Salinas. Yan daw yung mga PIMP. Pimp. B-U-G-A-W. Bugaw. Okay, nabasa mo? Oo. B-U-G-A-W. Oo. Yan. Bugaw. Sila daw. Di ba? Kasi sila yung nag-ano nagko-qualify eh. Okay? Na kung Pag sino ang ikaw pwede. ay mabait, pag ikaw ay mabait, nakapasa ka sa trabaho, level up ka na ngayon kay pastor. Oo. Ikaw na ngayon ang magmamasahe kay pastor. Ikaw na yung magdadala ng pagkain. Ikaw na yung magmamasahe. Yan. So kapag hindi ka pa sumuway, naging mabait ka, indoctrinated ka, syempre, indoctrinate ka, dapat ang body mo, lahat-lahat sa'yo, soul mo, body, ibibigay mo kay Iaalay. pastor. Parang ganon. Iaalay. Kasi ikaw ay natatangi. Mhm. Hindi lahat, Oo. diba, hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon mapalapit sa appointed Son of God. At ito pa, ang masaklap dyan ay kahit na virginan ka na, nakuha na yung virginity, ay i-brainwash ka pa rin na virgin ka pa rin daw. Dahil ang Diyos anak ang gumalaw sa'yo at hindi si Kibuloy, kaya virgin ka pa rin daw. Yun ang brainwash yung mga nagamit niya para sabihin na virgin pa rin sila. Pero ang totoo, hindi na kasi gabi-gabi. Sabi nung Ukrainian ay sa isang gabi mayroong 3, 2. Hindi pwedeng isa lang ang mag-night duties na kasama niya ng mga Ukrainian. Kita nga natin kanina mayroong 9, siyam ka blonde hair doon. So mga Ukrainian yun at Russians. At kung ibibigay mo man ang iyong sarili, ikaw ay mananatiling birhen. Ayan. Pure. Yan ay base mismo, partner, sa ano to, sa kwento. sa kwento ng mga biktima. Ng mga biktima na isinalaysay na nila kay Colonel Jean Fajardo at kay Oo. Colonel Marantan. Oo. At may, di ba, may mga may mga sinasabi pa nga, pag sila ay tumanggi, di ba, doon sa gusto, parang sila, Nasasaktan. partner, bukod sa sinasaktan sila, binabantaan pa na sila ay dadalhin doon sa angels of death. Ayan. So, diyan na lamang tayo magtatapos. Kapag may papalag ay tatakutin ni Kibuloy sa kanyang pangtakot ang angel of death. Pero akala natin noon ay talagang boogeyman lang yan eh.
Kala natin na pangtakot lang pero totoo pala. Hinahabol na yan ngayon ng PNP ang mga Angel of Death na yan at kinukumpiska na yung mga armas. Karamihan pala diyan ay mga ex-military. Totoo pala ang Angel of Death. Kaya natatakot yung iba na lumabas ng KOJC dahil sa ganyan. At yung ibang pastoral ay natatakot din na lumabas. Kaya diyan na sila tumatanda. Yung si ano nga diyan 32 years old na eh. Yung pinakamaganda na pastoral ni Kibuloy noon si Stephanie Ibarra. Kaya ngayon sa bagong video na nakita natin, exclusive video ni Arlene, ay makita natin wala na doon si Stephanie Ibarra kasi may edad na eh. So nakita natin doon ay iba na. 12 years old yata yung nagbe-birthday at yun na rin yung bagong paborito ni Kibuloy. Hindi natin alam. Ngayon lang dahil sa video ito. Alright, so ako'y magpapasalamat sa inyong pagsubaybay, pag-subscribe sa ating channel. At hanggang sa muli, God bless the Philippines. Ingat kayong lahat, mga ka-art lover.